Ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa kahabaan ng G. Araneta Avenue at E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City, ay isa sa mga pangunahing flood mitigation projects na personal na ininspeksyon ni Ferdinand Marcos Jr. noong ika-20 ng Mayo, 2026. Layunin nitong mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar na matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakabahaing bahagi ng Metro Manila. Mahahalagang detalye ng proyekto. Mas malalaking drainage pipes ang inilalagay upang mas mabilis na mailabas ang tubig ulan patungo sa ilog. Isinasagawa ang paglilinis, dredging at rehabilitasyon ng mga lumang drainage system upang maalis ang mga bara at mapataas ang kapasidad ng daluyan ng tubig. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng pumping station na target simulan sa loob ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon upang mas mabilis na may bomba ang tubig palabas kapag malakas ang ulan. Sa inspeksyon, sinabi ni Pangulong Marcos na ang G. Araneta ay isang lugar na kahit ordinaryong pag-ulan ay mabilis bahain. At kapag malakas ang ulan ay maaari pang umabot sa mataas na antas ang tubig. Binigyang diin niya na ang proyektong ito ay bahagi lamang ng mas malawak na upland kontrabaha, kung saan maraming flood control at drainage improvement projects ang isinasagawa sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Yan naman kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kahit hindi pa tapos ang proyekto, ay nakakaranas na ng kaunting ginhawa ang mga residente sa mga nagdaang pag-ulan dahil sa mga unang isinagawang interventions. Nung kasulukuyang Ondoy, talagang malakas yun. Yung third floor ko ng bahay ko, 2 baitang na lang. Oo. Tapos, iniwan na lang namin yung mga gamit namin. Sinara na lang namin, lumikas na kami. Oo. Tapos nakailang daan, may Yolanda, ganun din po. Pabalik-balik na lang po. At noong nakaraang araw, gabi, bumaha. 1 hour lang yun. Hindi naman nakasampa dito. Hanggang dito lang. Ako po ay nagpapasalamat kay Presidente BBM na umaksyon po sila. Oo. Kasi wala namang bumababang presidente ditong iba. Sa taong-tong to, si Presidente Marcos lang ang kasama yung dating tatay nila. Salamat po kay BBM. Thank you. Sa tuwing babagyo po talaga, napakahirap po talaga dito sa amin ang kalagayan namin to. Ngayon po, nung nalaman po namin na gagawin na po itong kalsada na to, ay naku po, nagpapasalamat po, sana po matuloy. Natuloy nga po yun. At sa ngayon po ay medyo maganda, sana po ay guminhawa na po kami ngayon. Na hindi na po kami pabalik-balik sa eskwelahan. Napakahirap po talaga eh. Ngayon po, kung yung nakaraan ulan, konti lang po. Pero umupa na po. Kaya nga po yung magandang pagkakataon na napagawa na po itong sa Araneta. Papasalamat kami sa mahal nating Pangulo at natupad na po yung natin dito sa Araneta. Papasalamat po talaga ako sa mga gumawa ng drainage sa atin dito, sa PWH, at sa pong mga tumulong dito ng mga engineer. Nung Ondoy po, ang taas dito. Alam mo po, yung bahay namin, yun po kami nagligas sa mataas na yun. Lalo yung Yolanda, ang lampas tao dito po. Isang araw bumahaan, nag-ulan. Pag ng ulan, kagad, agos kagad dahil dyan sa mga drainage na yan. Malaki pong pagbabago ng bagong project na yan. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, di naman lumalim tong tubig. Ako po nagpapasalamat sa Pangulo dahil ginawa niyang paraan itong lugar namin na kami sa baha. Kaya ako, press naman ng Lord na maano ko si Pangulo. Papasalamat po ako sana nagpatuloy pa siya ng kanyang panunungkulan. Opo. Nagsabi nga huli kanina sa amin ni Pangulo, mababa na, hindi na ganun kataas, pero minuto lang nawawala na yung tubig. Hindi katulad dati, oras, minsan 3 hanggang 5 oras bago mawala. So malaking bagay po yun. Pero hindi pa tayo titigil kasi gagawin pa natin yung kabila, tapos i-extend pa natin ito hanggang
magkabilaan ng G. Araneta. So tuloy-tuloy lang tayo. Yun na yung sinabi ko sa ating regional director tsaka kay ARD Sherwin na dapat kung ano yung ginawa dito ng district natin dito sa G. Araneta, kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective eh. So, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit paano, may ibsan talaga natin yung pagbago. Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pagka pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati. Dito pa lang to, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha rito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalo. Kabila ng unos tayo'y bumangon, sa bawat luha may pag-asang tangan. Mga pangarap na minsang iniwan, ngayon'y binubuo ng ating bayan. Kapit-pisik tayo'y magtatagumpay sa hirap at ginhawa, sama-sama't sabay. Huwag bibitaw, huwag susuko sa bagong bukas na ating itatayo. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong Pilipinas na magkaisa. Tangan ng tapang, pusong may dangat, tayo'y muling babangon, di magpapaalipin kailanman. Sa bawat sukat tayo'y maghihilom, sa bawat pagkadapa muling aahon. Bawat tinig, bawat kamay, iisa, hawak ang pangarap ng ating bansa. Kapit-pisik tayo'y magtatagumpay sa hirap at ginhawa, sama-sama't sabay. Huwag bibitaw, huwag susuko sa bagong bukas na ating itatayo. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong Pilipinas na magkaisa. Tangan ng tapang, pusong may dangat, tayo'y muling babangon, di magpapaalipin kailanman. Sa bawat kalsada, sa bawat tahanan, tinig ng pagbabago, sama-samang aawitan. Pag-ibig at pag-asa, sa puso'y iukit. Bagong Pilipinas, ito'y ating itatayo't ipagpupunyagi. Dati po yung siguro mga 15 minutes lang na umulan, bumabaho na po hanggang gutter. Ngayon, nung itong pong nakarang araw, di ba po umulan? Yung umulan siya na medyo matagal yung ulan niya, tsaka malakas. Awa ng Diyos po, wala pong tubig sa gutter, gawa nung ginawang flood control. Sa amin po napakagandang, maganda po yung ginawa nilang drainage kasi po, katulad po kami mga maliliit na mga tendera, hindi nakakapagbenta po kami kahit na umuulan na kasi wala ng tubig. Mr. President, maraming salamat po sa ginawa niyong flood control sa drainage.
Ngayon po makakatulog na po kami ng maayos sa tuwing umuulan na hindi na kami kakabahan na kami ay babahain. Kaya maraming salamat po sa inyo.